Our scripture reading will be taken from the book of Ephesians, chapter 1, verses 3 to 6. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. Praise be to God for the reading of his word. You may now be seated. Mapagpala at punong-puno ng pag-ibig ang bati ko sa inyo. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. So, tama-tama ang tema ng ating mensahe ng ating Panginoon ngayong tanghaling ito ay tungkol pa rin sa pag-ibig kasi it's a month of February, so abot pa, no? So, hindi pa huli. Kaya, nakita niyo inyong lingkod, naka-pink, no? So, and hindi lang ako. So, supportado ako ni Mrs. Siya rin ay nagsuot ng pink. Tunay nga pong napaka-importante ng pag-ibig sa buhay ng mananampalataya. Di po ba? So, kung ano ang dapat maging tayo dapat ay mag-grow in love. Tama po ba yan? So, tingnan nyo nga yung katabi nyo kung kaibig-ibig ang inyong katabi. Okay? O, ha? O, wala lang. Okay. So, ito po ang atin talagang ipagpe-pray. Of course, we believe that God considers our prayers. Kaya nga, committed tayo dun sa prayer month. Kaya ipagpe-pray po natin na talagang magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating puso. Otherwise, hindi po tayo makikilala na tayo ay tunay na mananampalataya. Amen po ba? So dapat may pag-ibig. Okay, at ang sabi nga, meron tayong faith, meron tayong hope at love. And the greatest of this is love. Di ba? At kung ikaw naman ay, let's say, napakasipag mo sa gawain, pero kung wala kang pag-ibig, mistulang, no, maingay na symbols lang ito. No? Ingay lang. Ngak-ngak lang. So, ang maganda talaga ay meron tayong pag-ibig. So, I think malinaw yon, and we should grow fruitfully. In fact, ang pag-ibig, ang command ng ating Panginoon ay sinamarize niya ang lahat ng commands. Di ba? And He sums it up as love God and love your neighbor. Okay? Love God and love your neighbor. Di ba? So, love. Kung kaya, tunay nga pong ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Wala na pong lilinaw doon. Di po ba? So, tayo po ay manalangin. Okay? Samahan niyo po ako, pati po yung mga nasa basement, ipag-pray natin sa Panginoon ngayon. Okay. Panginoon, marami pong salamat at tunay nga pong kami ay lumalago sa pag-ibig. Dahil po sa katotohanan, Panginoon, na inyo pong laging paulit-ulit na binabanggit sa inyong mga salita. Panginoon, we pray na itong katotohanan ito ay magbukas sa aming isipan, Panginoon, at upang lalong lumalim ang aming pag-ibig. At sa pamagitan, Panginoon, ng pag-aaral ng inyong salita, ay makilala namin kayo ng lubos-lubusan. Kung gaano nyo kami kamahal, kung gaano kalalim at lawak ang pagmamahal na ito. Kung kaya, Panginoon, ay lalo kayong maging kaibig-ibig sa amin. Tunay nga pong kayo lamang ang aming gustong makilala. Sapat na yon sa aming kalagayahan, Panginoon. Kung kaya ang aming panalangin, Panginoon, na ang inyong lingkod ay gamitin nyo sa daluyan ng inyong mensahe ng katotohanan upang, Panginoon, mabuksan ang isipan namin, magamit namin ito, i-apply namin sa aming buhay sa ikaluwalhati ng inyong pangalan. Ito po ang aming samod dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? So,
tayo po ay mag-declare. Okay. Ulitin ko. Tayo po ay mag-declare ng blessings. Okay, sabihin po natin, Panginoon, iibigin ko kayong wagas at dalisay. Okay? Sabay-sabay po tayo. Panginoon, iibigin ko po kayo ng wagas at dalisay. Amen? So, iyan po ang ating declaration of blessings sa araw na ito. So, titingnan natin, sisiyatan natin ating mga puso kung tunay nga ba tayong nagmamahal ng wagas at dalisay. Kaya, ang message po natin sa araw na ito, nag-iisip ako ng magandang title, at ito po ang title ng ating message. Kung umibig ang Diyos, wagas! Amen? Nabingin ba kayo? Sorry. Okay. So, kung umibig ang Diyos, wagas. Di ba? So, kung makangiti kayo, wagas. At kung makatawa din kayo, ay wagas. So, it's really, itong wagas word na ito ay lagi ko narinig. Kaya para, it's some sort of catchy, ika nga, ang ating ginamit dito na wagas. Kasi ito yung ginagamit, kalimitan ng mga kabataan ngayon. May iba-iba na yung mga words ngayon. Andiyan na yan, di ba? Kung ano-ano mga words ang lumalabas. At kahit yung mga uso nung panahon namin, hindi na rin uso ngayon, di ba? Tama? Tulad ng mga bagets, bongga. So, wala na yan ngayon. No? So, ang bongga ngayon, wagas. Okay? Okay, so madami na. I really don't know kung ano yung yung mga kabataan, I really don't know kung ano yung mga words na ginagamit. But some sort of catchy, kaya sinabi kong wagas. But wagas means pure. Wagas means dalisay. So, yun po talaga ang ibig kong kahulugan. Okay? So, tingnan natin. Tingnan po natin ang kapupulutan ng katotohanan kasi dito po sa tanghali, sa mga mensahe ng ating Panginoon ay mga katotohanan. Ito po napaka-importante. Pulutin po natin ito sa talata, Ephesians chapter 1, verse 3 to 6 na binasa kanina para masabing kung umibig nga ba talaga ang Diyos ay wagas. Kasi minsan, di ba, may mga doubts tayo tungkol sa Panginoon. Okay, so ating lilinawin ito. So, basahin ko ulit ang Ephesians chapter 1, 3 to 6. Kung umibig ang Diyos, wagas, Ephesians 1, 2, 3, 6. Okay. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. So, hihimayin po natin ito, although ito po ang ginagamit na teksto para sa doctrine ng election, no? Hindi po ako magdidiscuss tungkol sa doktrinang ito, kundi hihimayin ko ito na makita po natin kung bakit nga ba tayo wagas na minamahal ng ating Panginoon. Okay? So, tingnan po natin sa message na ito. Okay? May 30 P o 3 points na nag-start sa letter P ang aking napulot tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Ang unang puntos is, ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong pagkaibig. No? May pagkaibig. Gustong-gusto tayo ng Diyos. No? Hindi napipilitan ng Diyos sa atin. So we could see that in verse 4 to 5. Verse 4 to 5. So ang pag-ibig ng Diyos ay isang personal na relasyon. Isang personal na relationship ang pag-ibig ng Diyos na may tuturing. I-explain ko yan kung bakit natin ginagamit yung laging, ikaw ba ay may personal na relationship? Ano yun? Sa Diyos? Ibig sabihin ba, nakakausap mo ang Diyos? And then, nakikipag-usap sa iyo yung Diyos? Nakikita mo ang Diyos? Is this what personal relationship means? So, marami kasing tumatanggi dito. Parang, ano ba yan? Nakikita ba niya talaga yung Diyos? So, we have to clear this up kung ano yung ibig sabihin ng isang personal na relasyon. Okay? Another point is, ang pag-ibig ng Diyos ay may pangkalawalhatian. It is for His glory.
So nakikita natin po ito sa mga verses na ito. So verse 6 po yun. Okay? And then yung personal na relation ay makikita mo all throughout itong teksto natin. Kaya, kung papakita ko sa inyo, ito po yung buong teksto from verse 3 to 6. Para lalo nating maunawaan, himayin po natin. Tanungin natin, sino ba ang nag-elect? No? Sino ba ang bumoto sa atin upang i-save tayo? Diba? Ang ibig sabihin po ng elect, yung po yung pinili. Yung po ang tinawag. No? Called out ones. No? Tayo mga ecclesia. Okay? And then, yung pong sinave. Yan po, ang isa po ang pagkahulugan niyan. Okay? So, titingnan natin, sino ba ang pumili? Who? No? Who is the source? No? So, we see in verse 4, He chose us in Him. So, sino yung He? So, we are referring to God and Father of our Lord Jesus Christ. So, ang Diyos ang pumili. So, para natin maunawaan, himayin po natin, no? And then, okay, paano tayo pinili? Okay? So, we are chosen in Him, no? In Christ. Okay? So, kung wala kang Christ, so hindi ka pinili. So, kung kay Christ ka, pinili ka. So, yun po ay kung paano tayo pinili. Okay? And kailan po tayo pinili? When? So, we ask who, how, when po tayo pinili? Before the creation of the world. Okay? So, hindi tayo pinili dahil tumanggap tayo ngayon, no? We are actually been chosen bago pa gawin ang mundo. Since the foundation, bago pa gawin ang kalawakan, bago gawin ang lahat ng bagay na ito, ay pinili na tayo ng ating Panginoon. Maliwanag po ba yan? Okay, so hindi yung sa kanyang, sige, saka ako na lang pag-iisipan kung pipilian ko ang aking mga anak. No. Already, God set a time na pinili niya bago pa niya lalangin ang mundo. Okay? And bakit niya tayo pinili? For what reason? No? Bakit ka pinili? So, pinili ka ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus, bago pa lalangin ang mundo. And then, bakit? Para ano? For what purpose? Okay? We'll see here also, to be homely and blameless in His sight. Para wala tayong kasalanan, walang kapulaan, okay? And perfect. No? Without any blame, without any sin in His sight. Okay? So, hindi lang yun, kundi to be adopted as His sons through Jesus Christ. So, maging maampon tayo, magiging pamilya tayo ng ating Panginoon. So, ito po rin ang isang purpose. So, hindi lang maging sinless o holy, kundi maging adopted sons tayo. And to the praise of His glorious grace. For His glory. So, ito po ang reason kung bakit tayo pinili ng Panginoon. To be holy and blessed in sight, to be adopted as son, for His glory. So yan, hinihimay po natin yung mga bagay na maaaring hindi natin mapansin sa talata. But it is very, very rich text na pwede nating makita ang pag-ibig ng Diyos. Okay, and then, bakit daw tayo pinili? Bakit tayo pinili? Anong nakita sa atin na Panginoon? Wala lang. It is actually because God loves us. Period. No? Mahal tayo ng ating Panginoon. It's not what we have. Kaya unmerited, no? Wala sa atin yon. Hindi dahil sa atin yon. It's only because God loves us. No? Wagas na pag-ibig. Ika nga. And then, not only that, hindi lang niya tayo mahal, no? Kasi minsan merong iba nagmamahal no? Hindi talaga mahal na mahal. Okay? I'll explain that later. So, love and in accordance with His pleasure, no? Please na please siya na ibigin tayo, and it's according to His will. It is according to His free will, no? Walang pumilit sa Diyos, hindi siya obligado, gusto niya ito. Okay? So, iniibig tayo ng Diyos at ito ay may pagkaibig. So, kaya we go to that point, no? Ang pag-ibig ba ng Diyos ay may pagkaibig. So, eto na nga po, isa-isahin natin yung mga puntos. Okay, isa-isahin natin ang puntos. So, I hope, kapag narinig natin ang katotohanan ito, ay mabuksan ang ating puso at isipan. Okay?
At maging mainit po tayo. Okay. So, sa verse 4, binanggit dito hanggang verse 5, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love. Okay? In love. So, malinaw. In love. Sa pag-ibig. He predestined to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So, ang pag-ibig na Diyos ay may pagkaibig. Amen? Tanungin ko kayo, ang inyo bang pag-ibig ay may pagkaibig? Sinyasatin natin. Tingnan natin. Pwede bang mangyari na minamahal ko ang isang tao, pero hindi ko gusto? Isipin niyo yun. Pwede bang mahalin mo ang isang tao, pero hindi mo gusto? Let's take for example, sa mag-asawa or loved ones. Okay, hindi lang mag-asawa. For example, yung mga may trabaho na, may boyfriend at girlfriend, o yung mga wala pang trabaho, yung mga bata pa. Okay, hindi kasali dito ha. Okay, loved ones. Okay, kasi baka maano yung youth, magagalit si Brother JC sa akin. Okay ha? Wala munang girlfriend, boyfriend sa mga nag-aaral pa. Okay, yung nagmamasters. Okay, so, yung loved ones, so may loved ones kayo, o loved ones, mahal nyo noon, wala na kayo ngayon, pwede rin yan. Diba? Okay, may pagkakataon ba na mahal nyo siya, okay, yung asawa nyo, o yung ano nyo ngayon, ka-status ko nyo ngayon, okay, na hindi mo naman talaga siya gusto. Pwede ba yun? Minsan, sabi daw, minsan, na naiinis na ako dun sa asawa ko. No, love, hindi ikaw. I mean, example, this is generally speaking. Okay, actually, to be honest, mga asawa talaga, at isa to sa mga asawa talagang, she demands talaga na may passion. Yun talagang gusto mo. Kasi kaming mga lalaki, no, medyo magkikwento ako ng konti. Tayo yung mga lalaki, basta nandyan na tayo sa bahay, manonood ng TV, magbabasa ng dyaryo, o kung gadget na ngayon, hindi na dyaryo, no? Okay, okay na sa atin yun, no? But dun sa mga asawa natin, that's a sin. Yes, yes, I hear yes dito. Di ba? Yes, so I hear yes dito. Hindi, totoo po talaga yan, di ba? Kasi yung mga may asawa na. Or siguro yung mga magkaluguyo or lovers, okay? Kaluguyo ba ang tawag doon? Teka, sorry. Kasi ang mga term ngayon, ano? Kasintahan. Okay, ako, naka-record pa naman ito. Sa totoo lang, ang mga salita ay talagang nababago. I think I have to explain further, ano? Magpapaliwanag po ako. Kasi yung pong sabihin natin, yung salitang querida. Diba? Sa Spanish, ano yan hindi yan kabit. I mean, hindi yan yung third party. Diba? Iba na ngayon. Ang querida sa Tagalog ay third party. Diba? Okay, so kaya nalilito ko. I hope, okay, na-convince ko kayo doon. Alright? So, magkasintahan. Kalaguyo. Saan ko ba nakuha yun? Anyway, okay, so, kung makatawa talaga kayo ay wagas. Okay, so, pwede ba mangyari yun? So, masasidetrack ako. Pwede ba mangyari yun na hindi mo gusto? Oh, possible yun. Kasi minsan, yun nga, yung mga lalaki, sabi ng mga asawa, hindi mo naman ako mahal. Kasi wala kang time sa akin, parati ka na lang nasa gadget mo, o kaya na, kung ano, nagbabasketball ka, o, di ba? Wala kang time. Okay, nandiyan ka, pero hindi mo naman ako tinatanong. Di ba? So, possible talaga na minsan, out of obligation. Okay, mag-asawa tayo. Okay, ano tayo, magkasintahan tayo. Pero ang totoo, wala yung init, wala yung passion. Di ba? Possible yun, no? Ganun din sa, okay, sa isa example sa mag-asawa, so punta naman tayo, no? Possible din yun sa ating pag-ibig sa Panginoon. Possible din po, ba yan? Meron kasing pag-ibig sa Diyos. Marami kasing Christians, di ba? So, hindi lang tayo ang Christians, merong nagkiklaim na sila din ay Christians. At meron ding hindi lang Christians, kundi
nananampalataya, pero hindi nga lang sa Panginoong Hesus, sa iba namang dinodiyos nila. Diba? So ito yung mananampalataya din sa ibang pananampalataya. Pero ang problema, kapag ka ikaw ay obligado lang, okay? Obligado ka lang, dahil, okay, tulad sa, yung bang, tulad ng, yung pananampalataya dito, okay? O siguro, yung pananampalataya noon, nung hindi pa kayo talagang mainit, is that ginagawa nyo ang mga bagay dahil obligado lang tayo. Di ba? Sumisimba ka dahil para wag lang sabihin hindi ka sumisimba. Tama? Wala ang ating puso, wala ang ating puso. Okay, mahal natin si Lord, pero hindi tayo ganun kainit. Tama ba? Malayo actually ang loob natin. Hindi ganun talagang wagas. So, yun ang ibig sabihin. So, na-experience nyo ba na parang monotonous na ang inyong walk sa inyong pananampalataya? Para bang wala na akong sisimba ko, kakanta ko, pray ako. Siguro, hindi naman ina-answer ng mga prayers ko. Diba? Marami tayong mga reklamo kay Lord. Marami tayong hinaing. Kung hindi binibigay yung hirap na hirap ako sa buhay ko. Okay? So, maaaring ito makaapekto sa ating pag-ibig sa Diyos. Di po ba? Pwedeng makaapekto ito. Kapag ka inisip mo na ang pananampalataya ay tungkol lamang sa pagsagot ni Lord sa iyong mga prayers. Gusto kong magkatrabaho, gusto kong ganito. At pag hindi sinagot, masama na yung loob mo. Okay, so hindi ka talagang nagmamahal. Diba? So kailangan lumago tayo, umalis po tayo doon sa sitwasyon natin na para bang pupunta lang tayo dito na walang kalatoy-latoy. Kung tawagin na yun, walang kalatoy-latoy o sa Batangas himatlugin ng tayo. Okay, yung bang wala lang. Diba? Tama, Ate Gina, himatlugin. Alay. So, yun po ang isang karakteristik ng ating relasyon sa Panginoon. And that is actually happening at hindi natin napapansin. Tingnan nyo katabi nyo. No, just joking. Okay. Di ba parang pag sumimba, walang kaganagana. Meron bang ganon? Pag kumanta, wala rin kaganagana. Pag nag-pray, wala rin kaganagana. No, really. Totoo yun. Kasi hindi natin interest yun. Maaring sabihin natin, kung may artista siguro dito, gaganahan tayo. But that really could hurt us. No? It would really make us fall away kapag hindi po natin na-check ang ating sarili. Tandaan po nating mabuti. So, kailangan isipin natin, kasi kakulangan din po ito ng knowledge natin sa ating Panginoon. Kasi minsan, hindi ko na yan mamahalin, kasi hindi naman niya ako talaga minamahal din. So, kung anong binigay niya, yun din nabibigay ko. So, hindi siguro ako mahal ng asawa ko. Kung kaya, nasasawa na ako. Lagi na lang kami nagtatalo, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Minsan, okay. Sabi nga sa marriage counseling, di ba? Love is a decision. Sige, magsama lang kayo kasi committed kayo, but kahit wala ng pag-ibig. Pwede ba yon? Just, ika nga masabing kayo'y mag-asawa? No. Ang pag-ibig dapat talaga, although yes, it is a decision, dapat mag-grow yan sa love. Okay? Mag-grow yan sa love. So, kailangan may love talaga. Okay? Mga singles, kailangan may love, ha? Hindi lang, dahil pogi o maganda. Okay? O matalino. Alright? So, ngayon, okay, nawawala uli ako. Kailangan, unawaan nyo, makilala nyo talaga ang Panginoon. Mahal na mahal ba tayo ng Panginoon? Yes. Yes. Kahit hindi na-answer ang prayers nyo? Yan ang mga sagot. Yes, kahit po hindi sagutin ng Panginoon ang aking prayers, kahit po ganito po ang situation ko, kahit po nagsasuffer ako, kahit po in pain ako. Diba? That will not change yung inyong paniniwala na mahal kayo ng Panginoong Hesus o mahal kayo ng ating Panginoon. Diba? Huwag kayong patatalo sa nararamdaman ninyo. Okay?
So, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Sapagkat talagang pinili niya tayo, sinave niya tayo dahil sa pag-ibig. Kailangan niya ba tayo? Hindi. Gusto niya ba ito? Yes. Okay? It is mentioned in accordance with His pleasure. No? God is pleased to love us. In accordance to His pleasure and His will. He wants us. He does only love us. So pagka kayo ay may quiet time, isipin niyo parati ito. Kahit nanghihina na kayo, mahal tayo ng Diyos at merong pagkaibig yun. Tandaan niyo. Kahit wala pa kayong sagot sa mga questions niyo, may mga doubts kayo, bakit si Lord din nagpapakita sa akin? Bakit hindi na lang siya magpakita? Can you imagine, pag nakikita natin si Lord, baka tayo ay matakot, di ba? Tuwing may gagawa tayong mali, may malaking boses na lalabas, hoy, mali yan. Di ba? Okay, o kaya naman, bakit naman, kung may Diyos, bakit maraming nagsasuffer? Bakit maraming in pain? Ba't hinahayaan niya ang ISIS, no? Bakit hinahayaan niya yung mga disaster, yung calamity? Okay? Huwag kayong manghina sapagkat may sagot ang ating Panginoon. Okay? God created a world which is free, no? Ang natural laws ay free, ang kalikasan ay pwede niyang gawin ang gusto niya, ang tao pwede niyang gawin ang gusto niya. Okay? So hindi pwede ipilit ni Lord lahat ng bagay. 'Di ba? Otherwise, wala na tayong kalayaan. Di ba? O wala nang kalayaan din ng kalikasan. So, hindi lahat ng bagay ay pwedeng panghimasukan ng Panginoon. But God is doing everything. Huwag kayong mag-isip na hindi kumikilos ang Diyos. Kasi siya mismo ang pumili sa atin. Okay? Sasabihin ko rin kung ano pa yung gagawin niya pagkapili. No? Alright. So, gusto ko, pag inibig niyo ang Diyos, I want to relay this message to you. Ito yung ng Panginoon. Dapat, pag minahal nyo o nag-serve kayo o nag-ano sa Panginoon, kailangan dapat mayroong pagkaibig. Gusto niyo talaga. Gusto niyo ba talaga sumimba? Amen, di ba? Gusto niyo talaga. Gusto niyo bang mag-serve? O bakit yung iba hindi pa nagsaserve? Okay, because walang time. Okay, sige, naunawa kayo. We pray na magkaroon kayo ng time. So, gusto niyo ba talaga si Lord? Okay, so, makikita ko, mababawasan na ang kasalanan. Kasi, gusto niyo si Lord, no? Kasi kung hindi niyo gusto si Lord, lagi kayo nagkakasala kasi hindi niyo gusto si Lord. Pipiliin niyo lang sa Bible, parang menu, ito lang ang gusto kong gawin. Ang magpatawad ng nagkasala sa akin, hindi ko yan gagawin. Itong parang parang menu. Ito lang ang gagawin ko, yung gusto ko. Okay, pagkamahal niyo si Lord, dapat gawin niyo yung sinutos niya. Kaya niyo bang mahalin ng inyong kaaway? Hirap kaya nun. Ang hirap kaya nun. Ba't inutos ni Lord yun? So kung lumalago tayong may pag-ibig sa ating puso, bakit hindi natin mamamahal ang ating kaaway? Talaga? Mamamahal niyo ang inyong kaaway? Kaunting problema nga lang halos saksakin niyo sa mata yung... Okay, I'm just joking. Yung sobrang galit kasi minsan nagmamaneho o kaya minsan naman sa pila o sa trabaho, di ba? May ganun no? Talagang nakakainis. Lalo't we are treated unfairly. Pero ang sabi ng Panginoon, even you are treated unfairly, you have to love. Tama ba yun? Because by nature, selfish tayo. But we have to grow in love. So maging selfless tayo. Magagawa din natin yan. If we really focus ourselves, na totoo ito, yes, I have to remind myself, kahit nagagalit ako araw-araw, I have to remind myself. I have to remind myself. I have to remind myself. Ito ang totoo. Malinaw po ba yan? Okay, so punta po tayo sa sunod. Kung malinaw yon, I hope na mababago ang ating ugali na humibig tayo na may pagkaibig. Okay?
Alright, so isa pa rin na-mention dito, no, kung bakit talaga tayo ibig na ibig ng Panginoon, hindi lang niya tayo pinili, no? For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. So hindi tumigil sa pagpili, kundi pinidestined pa tayo. At those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Tumigil ba ang Diyos sa pagpili, sa pagboto? Botong-boto sa atin ng ating Panginoon. At dahil dito, He not only justified us, He sanctified us, okay? And He glorified us. So lahat ng proseso upang tayo ay maging kawangis niya, ay gagawin niya sa atin. Amen? Okay. So, personal na relasyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang personal na relasyon. Okay, agad nang iniisip natin, tapos sa personal na relasyon, ay yung nakakausap natin ng personal, okay, and then parang ang Diyos nandyan lang na parang tao, no, na nakikita natin. But when we talk about personal union, I'm not talking about yung ating subjective experience o experience natin sa fellowship ng Panginoon. We are talking about here yung mystical union na identified tayo sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung union natin at ang identity natin ay nasa Panginoong Hesus. Okay? So, alam po natin, kung hindi tinawag ng Panginoon ay hindi po maliligtas. So, dahil may fallen nature tayo, okay, we are spiritually dead before, no? O yung iba sa atin, maaring ang karakteristik po nito ay malayo ang ating kalooban sa Panginoon. Nararamdaman nyo bang malayo talaga ang kalooban nyo sa Panginoon? Kung kaya, wala nga kayong gana. Kumbaga, lahat ay obligation lamang. Ginagawa nyo ito because you want to keep yung commandments and yun nga ang sinasabi para daw pumunta sa langit. Okay? Ang gusto nyo, pumunta sa langit. Okay? Di ba? So, hindi si Lord talaga ang gusto nyo. Ang gusto ko lang ay pumunta sa langit. So, ginagawa ko ito para pumunta sa langit. So, ganun din sa ibang pananampalataya, ginagawa ko ito para, no, pumapatay ako para ito yung utos dito sa aming pananampalataya. Nang sa ganon ay ako ay may reward, nang sa ganon ako pumunta sa langit. Di po ba? O sa kanilang langit na sinasabi. But actually, hindi sila after sa kanilang Diyos. They are after sa benefits. No? Benefits. So, hindi tunay na pag-ibig yun. Wala yung pagkagusto. So, lahat ay obligasyon lamang. Ginagawa ko ito dahil obligado ako. Can you imagine that? Diba? Malayo ang aking kalooban. Akala mo, banal ka. Akala mo, tama yun. Pero ito, you are spiritually dead. You are spiritually dead. So, kung malayo pa ang ating kalooban sa Panginoon, we are spiritually dead. So, paano tayo mabubuhay o makwik-weekend? No? It is God Himself, no, who will call us, no, who will have the Holy Spirit quicken ourselves, yung ating spirit. Okay, so kung tayo ay dead dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, dahil sa ginawa ng Diyos through the Holy Spirit, tayo po ay mabubuhay. The spiritually dead spirit will become alive. Magkakaroon po tayo ng faith. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kaya ako naligtas dahil sa faith ko. Hindi, kaya ka nagka-faith dahil, no, binuhay ang spirit mo ng Panginoon. Ang Holy Spirit, ni-regenerate ka. Okay? So, from spiritual dead position, ikaw ay nabuhay sa spiritual. And that's the reason kung bakit nagkaroon ka ng pananampalataya. And that's the reason bakit mo naunawaan na ang lahat sa pananampalataya ay hindi tungkol sa obligasyon, kundi tungkol sa pag-ibig, pagkilala, at paghangad, i-desire mo ang iyong Diyos. Amen? Siya talagang i-desire mo. Hindi mo dinidesire na, pag ginawa ko ito, ay ako'y yayaman. Ako'y lahat ng answered prayer ko. Lahat ng prayers ko ma-answer. So parang nabago lang, yung mga pagans, ganun din, di ba? Nagpe-pray sila sa kanilang idols para makuha nila yung gusto nila. Di ba? So parang naglipat ka lang ng ibang idol. And you are asking also the same thing. Hingi ka ng hingi sa Panginoon. But you don't really love God. You don't really desire Him. You don't really want to know about Him.
Ito'y importante po kasi kailangan, kung nagmamahal kayo, kailangan kilala nyo rin ang inyong asawa. Sabi nga ng asawa ko, hindi mo talaga ako kilala. Ang tagal na natin magkasama. Tinatry ko pa rin araw-araw kasi you have to know and to learn more about yung ugali ng ating mga minamahal. Otherwise, hindi niya mapipil na mahal mo siya. Kasi hindi mo siya kilala. Diba? Eh yung ayaw niya, hindi mo alam, ginagawa mo. Okay? Then, eventually, magagalit sa iyo ang inyong minamahal. Alright? Pahaba ata ang aking explanation doon. So, alright. Sa personal na relationship natin, na sinasabi, is that we are identified with Christ. Nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas natin, okay, God justifies us. So, ang ating status ay nabago. From sinner, naging santo tayo. Our status is changed. Because we are united with Christ. Di ba? We are united with Christ. So from the verse 3 to verse 6, we receive spiritual blessing through Christ. Okay? And verse 3. In verse 4, we are chosen in Christ. So lahat in Christ. So apart from Christ, wala po tayong matatanggap. Okay? Hindi po tayo maliligtas. So in this case, we are blessed. Verse 3. We are chosen in Christ. Verse 4, we are predestined. Okay? We are predestined to be adopted as sons through Jesus Christ. Adopted, verse 5. So in Christ, okay, marami po tayong nai-enjoy. So tandaan nyo, hindi po ito tungkol sa nararamdaman natin sa ating Panginoon. Ito po ay kung ano po ang ating katatayuan. We are in Christ. Hindi po mababago yon. If you are in Christ, you are saved, you are blessed, you are chosen, you are predestined, you are adopted. So, dagdagan pa natin. We are called, we are crucified, we are sealed, we are justified, we are sanctified, we are redeemed, we are new creation, we have freedom, we have triumph, we have forgiveness, we have eternal life. Amen? Because we are in Christ. And because of this union, kaisa tayo ng Panginoon, we are identified, we are crucified, we died with Christ. And because Christ is risen, we are also risen. If Christ is glorified, we are also glorified. So in Christ, kailangan manatili tayo doon. Yun po ang ating katatayuan. Okay? Hindi dahil nagkasala ko kung wala na ata ako sa salvation. No, you are still in your situation. If you are in Christ, ito pong nabanggit ko lahat, totoo po yan. You will receive all of this. Sagrado, kandado, din po tayo. Diba? Selyado, if we are in Christ. So, yan ang source po ng ating strength. Huwag kayo pong matakot. Naku, baka ang Diyos ay galit sa akin. Huwag kang matakot kasi you are in Christ. As long as you are in Christ, if God sees Christ in you, okay, hindi niya makita ang ating kahinaan. That is the only reason kung bakit acceptable tayo. Because when God looks at each of us, ang nakikita niya, ang Panginoong Hesus. Tandaan niyo, natatago tayo sa identity ng ating Panginoong Hesus. Kaya you are accepted. You are loved. You are forgiven. Kalimutan nyo na yung mga kasalanan nyo. Kasi kung ikinumpusal nyo, nagsisi tayo, the old is gone. We are a new creation. Patawarin nyo na ang sarili nyo dahil pinatawad na kayo ng Panginoon. You are in Christ. You are identified. You are united with Christ. This is what personal union is. Ang tindi, wagas na pag-ibig. Meron ba makakakuha sa inyo? Wala. Because you have a strong foundation. Kahanga-hanga talaga ang ating Panginoon. Okay? So yung wala sa Panginoong Hesus, that means, wala siyang magandang standing. So if you are not in Christ, you have to accept Christ. Tandaan niyo yan. Okay? So, sa pangatlong point, So ito yung third point. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangkaluwalhatian. It is actually
for His glory. Minahal niya tayo for His glory. Ba't ganun? No? Sabi niya, ba't ganun? For His glory pala eh. And then, kaya siguro siya jealous. Why God is so vain? Why is God so egoistic and self-centered? Remove that doubt sa inyong puso. Alam niyo ba na ang Diyos, no, as Saint Anselm defined, is the greatest conceivable being. So, kung mayroon kayong naiisip na great, no, na great, or greater, walang greater, o greatest, yun ang Diyos. But you have to explain that. Why He is great. So the greatest conceivable being is God. So, siyempre, what God will do is the greatest act. Right? And the greatest act that God can do, okay, is to save us from our sins. Can you imagine that? Can you think about that? Meron ba kayong narinig na sinabi na ang Diyos nila ay nagligtas? Nag-uutos, yes. But our God saved us through Jesus Christ. That is the greatest love. Na even if we are sinners, God loves us. Kaya nga ang sabi, ang iniutos ng Diyos ay laging magmahal ka. Because love is the greatest virtue. Di ba? Ay yung sa ibang pananampalataya, patayin mo mga hindi naniniwala. Di ba? Kaya pinapatay ngayon ang mga ibang pananampalataya sa ibang pananampalataya. You know what I mean, ano? Bakit sa atin, ang utos, mahalin mo ang iyong kaway. Bakit hindi na lang patayin mo yung mga yan? No, di ba? Kasi that's not great. Sinabi mo, patayin mo sila, lamangan mo sila, huwag kang patalo, lintik lang, walang ganti. No, that is not good. So, God is the greatest conceivable being. That's why He is good. And He is love. Wala na kayong maiisip na higit pa doon. Tandaan nyo, kaya kung ang ilan sa atin ay mahilig makipag-away, tigilan nyo na. I'm warning you. Kasi hindi po yun ang turo sa atin. In fact, maraming nagbuwis ng buhay para sa ating Panginoon. Para sa Kanyang cause. Na makakilala ang mga tao sa pag-ibig, nakapagkaibig, at may personal na relasyon, and it's for His glory. Kaya, tanda natin mabuti ito. Okay, this is the greatest love by the greatest being ever conceived. And that is God. So, tayo po ay magtatapos na po. Three points na itong nasabi ko. And I think that is, hindi na po lilinaw pa doon sa aking sinabi ngayon. Medyo paikot-ikot lang ako at medyo mabagal ang pagsasalita ko. But I know, this is very important. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay may pagkaibig. Hindi siya napipilitan. Ang pag-ibig ng Diyos ay may isang personal na relasyon. No? Doon ka makakakuha ng kalakasan kasi you are in Christ. Doon sa iyong estado. Okay? Doon ka makakakita ng security. Okay? 2 S na yan. And you are sanctified. No? Pagbabanaling ka ng Diyos. Diba? Kung kaya dahil sa nasa isang personal na relasyon kayo sa Panginoon, then you should always stay in that status. Diba? Isa lang tayo, diba? So there are many things, metaphors that have been said dun sa Bible. I am the vine, we are the branches. So hindi naman magkahiwalay ang vine at branch, diba?
So in this union, isang unit lang yon. God is the vine, or Jesus is the vine. We are the branches. So isa lang tayo. We are one body. God is the head. So isa lang tayo. Jesus is in the Father. And the Father is in us, or the Father is in Jesus, and Jesus is in us. Okay? And whatever you do to the least of our brethren, you do it to me. Okay? So we are united. It's like a marriage, husband and wife. We are in union with Christ. Yun po ang ibig sabihin ng personal relationship. Not the subjective experience na nakikipag-usap tayo sa Diyos, although that would follow. But what I'm talking about personal relationship is that our standing, yung ating katatayuan as long as Kristo tayo. Nasa Panginoong Hesus po tayo. And this is for His glory. Amen? Shall we close this in prayer? Shall we close this in prayer? Samahan niyo ako. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mga salita. Lalo po namin kayo nakikilala. Natunay nga pong ang pag-ibig niyo ay wagas at may pagkaibig. Mahal na mahal niyo kami. Kung ano man po, Panginoon, mga doubts na pumapasok sa aming isipan, alisin niyo po ito. And i-lead us niyo kami sa katotohanan na maunawaan namin na mali ang mga magduda sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay totoo. Alam po namin, kayo ay tunay at wagas at dalisay kung magmahal. Kung kaya, Panginoon, sa pamagitan ng pagmamahal nyo, because you love us first, Lord, ay lalo kaming mag-iinit. Lalo kaming mag-uumapaw sa pag-ibig. Panginoon, kapag kami ay sisimba, Panginoon, ito ay excited po kami. Kung kami ay magpupuri puno, Panginoon, ay mula sa aming puso with gladness, O Lord, with all our spirit and all our heart. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin kanina, Panginoon, tunay nga po, you are our strength. God, you are our strength. It is only for your glory. It is only for your glory, Lord. And nothing is greater than you. God is greater. Nothing is greater than God. God is stronger. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. May i-apply namin sa aming buhay. At hindi na po kami muling katulad dati, kundi, Panginoon, mainit at maalab po kami, Panginoon, na magmamahal sa inyo. At lalo po namin kayong sasaliksikin, kikilalanin po namin, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita. Magkakaroon po kami ng time, Panginoon, sa inyo. Magkakaroon kami ng time sa prayer upang makilala namin kayo, upang humingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Iibahin namin po ang aming lifestyle, kundi, Panginoon, kayo ang center, Panginoon, ng aming buhay. Sapagkat nakilala namin ang tunay na pag-ibig na wala nang hihigit sa inyo, wala nang hihigit sa pag-ibig na ito. Kaya, Panginoon, paspasan niyo po kami. Ito po ang aming samod na langin sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Ito ay aming hiningi sa inyo na may pananampalataya sa ngalan ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Pray ng Panginoon.